At kaugnay pa rin po ng paglubog ng MV Maharlika sa may Southern Leyte nitong Sabado, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, Commander Armand Balilo. Sir, magandang hapon po sa inyo, sir. Kirby, magandang hapon po sa lahat na ikinig sa inyong palatuntunan. Okay, sir, sa pinakahuling update po ng Philippine Coast Guard, 3 pa rin po yung hinahanap sa mga oras na ito. Do we have any update bukod po dito, sir? Yun pa rin po, no? Kaninang mga bandang mga 9 o'clock, nagtuloy yung search and rescue operations. Kasama po natin yung mga pwersa ng Navy, yung mga private individuals po. At pati po yung Air Force chopper ay lumipad po para tumulong doon sa paghahanap doon sa 3 pang nawawala. 110 po yung rescued at 3 po yung confirmable ng patay. At tuloy lang din po yung search and rescue operations. Opo, Commander Balilo, kahit ba medyo masama ang panahon, ay patuloy pa rin yung paghahanap natin doon po sa ating mga kababayan na hindi pa rin po natatagpuan sa mga oras na ito. Kanina po medyo gumanda na po yung panahon doon sa area at naka-launch po kami ng mga aluminum boats at rubber boats para maghanap. At hopefully po magpatuloy yan hanggang ngayon maghapon at makita natin yung 3 pang nawawala. Opo. Sir, just one quick question. No? Bakit po ba lagi na lamang nangyayari yung hindi po nagiging tugma yung manifesto ng mga ferry na ito sa bilang po ng kanilang mga pasahero? Does we have any problem po ba with accommodation o meron po bang problema doon sa kakulangan po ng ferry system o ng ferry boat natin na bumabiyahe po? Hindi, Kirby, no, ang naging problema rito, yung tingin ko yung responsibility ng kapitan na i-declare yung tamang pangalan doon sa manifesto kung ilan talaga yung sakay nila. Okay. Bagamat walang overloading na nangyari dahil 403 naman yung capacity at 116 lang yung pasahero, hindi tama yun sapagkat base sa regulasyon ng Marina, dapat lahat ng mga tao na sasakay sa barko, libre man, driver o pahinante, katulad ng sinasabi ng kapitan, ay dapat nasa manifesto. Sir, meron bang pananagutan itong ferry operator sakali pong mapatunayan po under the investigation of PCG na meron nga po silang kakulangan? Well, may nilabag po silang regulasyon at yun na po yung regulasyon ng Marina at definitely po meron silang pananagutan dito. Opo. Sir, sa ngayon, madadalas po ba yung mga sama ng panahon, lalo na po ngayon, sir, no, madadalas po yung mga sama ng panahon. Do we have any adjustment po pagdating po sa Coast Guard? Meron po ba tayong nabago doon sa atin pong SOP? Of course, lagi naman tayong maingat at tuloy lang yung pagka may public storm warning signal ay dapat mas maging mahigpit tayo. Pero kung tinutukoy po natin na baka may kadahilanan yung bagyo doon sa paglubog ng ferry, sa panahon po ito, hindi pa po natin na-establish yan sapagkat nung umalis po yung barko ay wala naman pong public storm warning signal doon sa area at ang initial report ay nasiraan yung barko, kaya yun po ang tinitingnan namin. Pero matapos lang po yung search and rescue operations, we will conduct a thorough investigation and we will make the necessary recommendation and adjustments probably kung sakaling may mga kinakailangan po. Alright. At sir, bilang paalala lang po doon sa iba pang mga ferry operator doon po sa ating mga kababayan, meron po ba kayong nais na ipahayag po o ibigay ng advice para po maiwasan natin yung mga ganitong insidente, sir? Well, sa amin lang po, sumunod doon sa mga regulasyon at kung meron pong mga sama ng panahon at dapat na kansilahin yung biyahe, dapat po kansilahin. Opo. Sir, tama, no? Lagi naman nakatutok ang Philippine Coast Guard sa lahat po ng mga pantalan po sa ating pong bansa. Opo, Kirby, lahat po ay lalo na pagka medyo masama ang panahon na naka-heightened alert po palagi ang Philippine Coast Guard. Alright, as is, maganda po ang naibibigay po na commands po ng PCG doon po sa ating mga ferry operators. Maraming salamat po, sir, sa magandang araw po at magandang hapon po sa inyo. That was PCG spokesperson Commander Armand Balilo. Salamat po.